May mga pangalan sa kasaysayan natin na aminin man natin o hindi, parang pamilyar lang sa pandinig. Pero madalas hindi natin talaga alam yung buong kwento sa likod nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang babaeng naging simbolo ng serbisyo at sakripisyo para sa Pilipinas. At ang pangalan niya, Josefa Lanes Escoda. Sa pagtatalakay natin ito, sisilipin natin kung bakit ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng pag-asa at di matatawarang katapangan para sa napakaraming Pilipino. So, para bigyan kayo ng mabilis na overview, mula sa pagsilang niya sa Ilocos, sa pag-aaral niya sa abroad, hanggang sa pagtatag ng Girl Scouts, at sa huli, sa kanyang sakripisyo noong panahon ng digmaan, ito ang napakakulay na buhay niya. Tara, alamin natin ang buong kwento. Okay, so para maging malinaw, dadaan tayo sa 5 importanteng yugto ng buhay niya. Paano siya nagsimula bilang leader? Yung kwento sa likod ng Girl Scouts, yung tapang niya sa gitna ng giyera, at syempre, yung kanyang huling sakripisyo at ang ligasyang buhay pa rin hanggang ngayon. Ayan, umpisahan natin sa simula. Chapter 1, ang simula ng isang leader. Dito natin makikita kung saan at paano nga ba nahubog ang isang bayaning tulad niya. So isinilang siya sa Ilocos Norte, nagtapos sa UP. Alam mo yun, parang impressive na, di ba? Pero hindi siya doon tumigil. Nagpunta pa siya sa US para kumuha ng master's degree sa social work. At eto yung talagang game changer eh. Siya ang nagdala at nagpakilala ng social work as a profession dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mula sa simpleng kawanggawa, ginawa niyang isang organisado at siyentifikong paraan ang pagtulong sa kapwa. Imagine that, isang tunay na trailblazer. At ngayon, punta naman tayo sa marahil pinakakilalang ambag niya sa ating bansa, yung pagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Tandaan niyo tong taon na to, 1940. Ito yung taon na formal nang naitatag ang Girl Scouts of the Philippines sa pangunguna ni Josefa. Isang organisasyon na ang goal ay bigyang kapangyarihan ang mga kabataang babae. At wow, isipin niyo na lang kung ilang milyon na ang buhay na binago nito. So ano ba talaga yung misyon sa likod nito? Well, simple lang pero napakalalim. Ang hugugin ng mga kabataang babae na maging responsable, disiplinado at higit sa lahat, laging handang maglingkod sa bayan. Mga katangiang, kung iisipin mo, salamin mismo ng pagkatao ni Josefa. At dito sa ikatlong yugto, dito na talaga natin makikita ang sukdulan ng kanyang paglilingkod. Dito, nasubok ang tibay at tapang niya sa gitna ng isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan natin, ang ikalawang digmaang pandatigdig. Kasi, nung panahon ng pananakop ng mga Hapon, habang marami ang natural lang na natatakot, nananahimik, si Josefa at ang asawa niyang si Antonio Escoda, pinili nilang kumilos. Hindi nila kayang manood na lang habang naghihirap ang mga kababayan nila. Nakita nila yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa mga kampo tulad ng Fort Santiago. Kaya anong ginawa nila? Ang sarili nilang tahanan ginawa nilang sentro ng isang lihim na operasyon para magpuslit ng pagkain, gamot at mga sulat, para maging lifeline, para magbigay ng kahit konting pag-asa sa mga bilanggo. Grabe, subukan yung isipin yung panganib sa bawat galaw. Lihim silang kumukuha ng supply, gumagawa ng kung ano-anong paraan para lang malusutan yung mga bantay na Hapon. At hindi lang yan, sila pa yung nagiging tulay para sa mga bilanggo at sa mga pamilya nila sa labas. Lahat ng to, habang alam nilang bawat segundo, pwede silang mahuli. Pero alam naman natin, ang ganitong pambihirang katapangan ay laging may kaakibat na malaking panganib. At dito na tayo papasok sa pinakamabigat na bahagi ng kwento niya, ang kanyang huling sakripisyo. Noong 1944, nangyari na nga ang kinatakutan, natuklasan ng kanilang lihim na network. Unang dinakip ang kanyang asawa at hindi nagtagal si Josefa na mismo ang isinunod. At saan siya ikinulong? Sa Fort Santiago. Napaka-ironic, di ba? Yung mismong lugar na pinagsisilbihan niya ng tulong, doon din siya naging bilanggo at doon siya dumanas ng matinding pagpapahirap at interogasyon. Pero dito talaga nasukat ang kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya kailanman, kahit isang beses, ipinagkanulo ang kanyang mga kasama. Yung katapatan niya sa kanila at sa bayan ay nananatiling buo hanggang sa pinakahuling sandali. Ang huling tala ng pakikita sa kanya ay noong Enero 1945. Ang paniniwala ay pinatay siya bago pa man mapalaya ang Maynila. At ang masakit pa, ang kanyang katawan hindi na kailanman natagpuan, ito ang sukdulang sakripisyo na ibinigay niya para sa ating kalayaan.
Pero dito, sa puntong ito, hindi nagtatapos ang kwento niya. Dahil ang kanyang pagkawala ay simula pa lang ng kanyang walang hanggang impluensya. Ito ang kanyang buhay na legasiya. At sigurado ako, pamilyar sa inyo ang mukha niya. Kasi naman, makikita natin siya sa ating 1,000 peso bill, kasama ng 2 pang bayali ng digmaan. Ito'y isang araw-araw na paalala ng pambihira nilang sakripisyo. Sobrang lawak ng legasiya niya. Siya ay isang iginagalang na bayani ng World War II. Siya ang walang hanggang ina ng Girl Scouts of the Philippines. At higit sa lahat, siya ay isang pambansang simbolo ng paglilingkod at sakripisyo na walang hinihintay na kapalit. Isang tunay na inspirasyon. At kung may isang aral na iniiwan niya sa ating lahat, ito yon. Ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa laki ng kapangyarihan, kundi sa laki ng pusong handang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Ipinakita niya na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pagmamalasakit sa kapwa ang laging mananarig. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa ating panahon ngayon, paano na ipapakita ang kabayanihan? Ang kwento ni Jose Falianes Escoda ay patunay na hindi mo kailangan ng espada o baril para maging bayani. Ang kailangan mo lang ay isang pusong laging handang maglingkod.